aking nunono sa pangalan ng aking lolo. Alam niyo ang pangalan ng aking lolo sa amin sa Punto? Amagkar. Katawan niyo nagan niya. Amagkar ang pangalan ko nung ako ay batang-bata pa. At accordingly, sabi ng mga matatanda noon na ang lolo ko daw ay ang person na ang character niya ay no nonsense. Ibig sabihin, hindi niya rinirespeto yung mga kadangyan. Alam niyo ba yung kadangyan? Sinong makaintindi ng kadangyan? Anito. Ha? Anito. Hindi. Yung baknang, yung mga rich. So sabi nila, ito na rin the mountain province, no baknang kadangyan. Pero sa ating tribo, sa aming lugar, hindi kadangyan ang pronunciation namin, kundi katsangyan. Katsangyan. Sabi namin sa sa rich people. So ang lolo ko daw, walang respeto sa mga rich people. Kaya ang rich people noon ay they hated my lolo. At noon ang pinangalan sa akin. Pero I can remember na my mother told me that my name will be Elijah. Sabi niya, your name will be Elijah. Pero yung pangalan ko na yon ay hindi nairehistro sa government, government agencies. Sapagkat ang aking ina ay namatay ng maaga. So, tuloy-tuloy na ang pangalan ko sa aming lugar ay Amagkar. Ngayon, nung ipinunta kami sa orphanage, Christian orphanage, sabi ng pastor, magpa-picture kayo. May kapatid ako, kami at ng kapatid ko. Sabi ng pastor, magpa-picture kayo upang ipadala natin sa Canada at sa state. At kailangan palitan natin ang inyong pangalan kasi hindi maintindihan o hindi mai-pronounce ng mga Amerikano ang pangalan ninyo. Kaya kailangan ipalitan natin ang pangalan ninyo. So, nagpa-picture kami. So, nagpa-picture yung kapatid ko na ang pangalan ay Joseph. Nung nagpa-picture ay parang estatwa. Ano? So, nagpa-picture. So, sabi ng pastor, ikaw din. So, nagpa-picture ako. Alam niya ang ginawa ko, ginanon ko. So, sabi ng pastor, ay, hindi ganyan. Kaya, tumayo ka ng matino, hindi ganyan ang magpa-picture. So, kaya, ganyan ang nangyari. Kaya, nung natapos kami ng pa-picture, sabi ng pastor na yon, sabi ko kasi namatay na yung pastor na nag-alaga sa amin noon. Sabi niya, ang pangalan mo, sabi niya sa kapatid ko, pagkat medyo mabait ka, ang pangalan mo ay Joseph. Ikaw naman, kasi medyo, stubborn ka, hindi ka mabait. Ang pangalan mo ay Tomas. Wala na akong nagawa. Yun talaga ang pangalan ko. Pero sabi ko nga, palagi akong nabubuli dahil sa pangalan ko na Tomas. Maski din sa mga maraming pastor. Kaya nagpapasalamat lang na ako at ngayon ay bawal na ang bullying, di ba? Kaya kung may mabubuli sa akin ngayon ay talagang ikaw nang mako. Salamat. Okay. Punta tayo dito kay Judah. Kung basahin natin doon, sa Matthew chapter 1 verse 3 to 5, sabi doon na ang ating Panginoon Jesus ay
tinis lang pa ang genealogy ng ating Panginoon na Jesus ah, ano yun? Anong mababasa sa chapter 1, verse 3 to 5? Sino bang may Bible dyan? So sabi dito, Salmon bigat Boaz by Rahab, Boaz bigat Obed by Ruth, Obed bigat Jesse. So, ito ang trace ng genealogy ng ating Panginoong Jesus. Kung basahin natin sa Genesis chapter 29, verse 35. Sino po may Biblia dyan? Basahin nyo nga yung Genesis chapter 29, verse 35, kung anong sinasabi doon. Tinanong ni sister kanina doon kung ako ang mag-preach. Sabi ko, oo. Tagalog, Pastor? Or... Maski ano, pastor. Sino? Basahin mo mga. Ano? Sige. Ano yung sinabi? Genesis 29 verse 35. She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. Then she stopped having children. Okay. So, ang makita natin dito, ay sabi dito, nung nanganak ang inay, ang asawa ni Jacob, ng ika-4 na anak, pinangalanan niyang Judah. Sapagkat nung nanganak siya, sabi niya, "Now I will praise the Lord, because He gave me a 4th son." Kaya't ang pangalan ng anak niya ay Judah. Kaya kung i-translate natin ang pangalan na Judah, ay ibig sabihin, praise Praise the Lord. the Lord. Walang exact explanation sa salita ng Diyos kung bakit napili si Judah na siya ang magsimulan ng genealogy ng ating Panginoong Jesus. Pero maintindihan natin dito na si Judah ang napili sapagkat ang kanyang pangalan ay kakaiba. Ang meaning ng kanyang pangalan ay praise the Lord. Amen. Sabi ni sister kanina, ikaw ang mag-preach. Sabi niya, oo. Pero hindi ako mag-preach. I will tell storytelling. Mag-storytelling na lang ako. Hindi storytelling alike. Pero story telling the truth about the Word of God. Kaya I will just narrate to you the life of Judah, kung ano ang espesyal na ginawa ni Judah. So, makita natin dito na we are answering the question why the lineage of the Lord Jesus Christ derived from Judah. At ito ang makikita natin sa significance ng pangalan ni Judah. At dito, sa pangalan lang niya ay ibig sabihin na praise the Lord. At nakita natin kung ano ang acts ni Judah, ano ang ginawa ni Judah sa kanyang buhay. Hindi yung ginawa niya sa pag-asawa niya sa harlot, pero ang storytelling natin ngayon ay ang ginawa niya tungkol sa pag-i-intercede niya. So ito ang ikwento ko sa inyo. So, noong isang araw, sabi ni Jacob kay Joseph, alam ko na alam niyo yung mga istorya na ito, I will just be
paraphrasing. Sabi ni Jacob kay Joseph, Joseph, kunin mo itong mga baon ng kapatid mo at punta ka doon sa mountain, sa bundok. At ibigay mo, you give them their supply. So si Joseph, kinuha niya yung baon ng mga kapatid niya at pumunta sa pasture land ng mga kapatid niya. At nung siya ay coming forward, sabi ng mga kapatid niya, na 10 na kapatid niya, sabi niya, ito yung dreamer. Come on, we will kill him. Patayin natin siya, sabi nila. At talagang determinado silang patayin si Joseph sapagkat they hate Joseph because of his dreams. So, ang elder brother nila na si Reuben, sabi niya, wag natin papapatayin. Ilagay na lang natin siya sa manhole, deep manhole. Yun ang sinuggest ni Reuben sapagkat sa isip niya ay kung umalis yung mga kapatid niya ay isisave niya ang kanyang kapatid na si Joseph. Pero nung kumakain ng mga magkakapatid, nakita nila ang mga merchants, mga Ishmaelites na yung mga nangangalakal. Ito makita natin ang special function ni Judah rito kung paano in-intercede niya ang kanyang kapatid na si Joseph. Sabi niya sa mga kapatid niya, instead of killing our brother Joseph, we will sell them to the Ishmaelites. For why are we going to kill our brother? He is our brother, sabi ni Joseph. Kapatid natin siya. Hindi magandang iniisip niyo na tayo ay patayin natin siya. Kaya nag-agree yung mga kapatid niya at yun, they sold Joseph to the Ishmaelite merchants. At yun ang nangyari. At ito, makita natin dito kung ano ang kakaibang ginawa ni Judah upang si Joseph ay mailigtas sa pagpatay ng kanyang mga kapatid. And then, after 10 years, nung nakaraan ang 10 years, alam niyo naman kung ano ang history ni Joseph, di ba? Sapagkat siya ang bida-bida dito from chapter 39 up to last chapter of Genesis, si Joseph ang bida. So after years nung pinunta nila si Joseph sa Ehipto, ipininta nila sa isang commander ng army na si Potiphar. At siya ay nabilanggo sapagkat dinisip itong nung Tagalog yung the wife of Potiphar tried to deceive him because he was so handsome, and she wanted to lie with Joseph. But Joseph was so upright. He was a very upright gentleman. Kaya iniwasan niya ang anong Tagalog, yung suliso ni yung asawa ni Juan. Kaya nabilanggo siya. At siya ay nabilanggo ng 2 taon. Pero nung nabilanggo siya ay nag-interpret ng mga dreams, ng mga bilanggo. At isang araw ang hari ng Joseph ay nanaginip ng panaginip na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip niya. Kaya si Joseph na ito ay ininterpret ang panaginip ng haring ito. Kaya sabi ng hari sa kanya, he was just only 22 years old, at sabi ng hari sa kanya, ikaw na ang mamahala sa buong Ehipto. Bahala ka kung ano ang gawin mo.
sapagkat ang dream ng hari na ito ay may 7 taon na very plenty of harvest. At after 7 years na plenty of harvest, ay mayroon ding mangyari na 7 years of great famine sa buong mundo. So, yun ang nangyari. Kaya itong hari ng Ehipto ay tinasna ni Joseph at siya ang naging tagabahala ng kayamanan ng Ehipto. At nung siya ay naging tagabahala ng kayamanan ng Ehipto, itong mga kapatid, ang mga anak ni Judah, sabi ni Jacob sa kanila, narinig ko na may makain doon sa Ehipto. Punta kayo at bumili kayo ng pagkain natin sapagkat mamamatay tayo. Wala tayong pagkain dito sa Kanaan, dito sa lugar natin. Sapagkat matindi ang growth o matindi ang famine. At ngayon, itong mga kapatid ni Joseph, pumunta sila sa Ehipto. Nung pumunta sila sa Ehipto, nakita ni Joseph sila. Pero silang magkakapatid ay hindi nila na-recognize si Joseph. Sapagkat alam niyo si Joseph ay naging matangkad na tao, nakasapatos ng boots, naka-jacket ng leather, naka-antiokos ng mga haling antiokos si Joseph. Kaya't hindi his brothers did not recognize him. So, but Joseph recognized them. And so Joseph pretended to not know his brothers. Nagpretend siya na hindi niya alam ang mga kapatid niya. Kaya't naging marahas siyang magsalita sa mga kapatid niya. At itong mga kapatid niya, nila ay nanginginig sila ng takot. At sabi ng isa't isa sa kanila, sabi ni Ruben sa kapatid niya, kaya nga we are experiencing these things sapagkat ang hindi magandang ginawa niyo sa ating kapatid na si Joseph. Hindi nila alam na si Joseph ay naiintindihan nila ang sinasabi nila. At si Joseph ay maging maras pa rin sa kanila. He pretended to be so cruel to them. So we see now again the intercession of Judah Do you remember me? for his brothers to Joseph. At si Judah tumayo. At kung basahin niyo sa Biblia ay mabasa niyo kung ano ang sinabi ni Judah kay Joseph. At sabi niya, he told the truth about Joseph, not knowing that the one he was telling the story, the truth, is himself, the brother Joseph. So, the deed of Judah appeased the heart of Joseph. Ang ginawa ni Judah ay parang nagpalagaan. Itikaririk na ni Joseph. Kaya si Joseph ay naging mabuti na. Naging mabait na siya sa mga kapatid niya. So ito ang makikita nating acts ni Judah na hindi nagawa ng mga kapatid niya. Siya ay naging intercessor sa mga pangyayaring ito. Ito ang special na gawa ng Judah na ito. Ang gusto ko pong i-point out sa inyo mga kapatid ay gusto kong i-point out sa inyo itong intercessionary acts ni Judah ay sabi nito, it has something to do with his name. Ang pag-intercede niya sa mga pag-intercede niya ay mayroong
ibig sabihin, it has something to do with His name. Sapagkat His name ay Praise the Lord. Kaya ang gusto kong i-point out sa inyo ngayon ay kung tayo mga kapatid ay nagpupuri tayo, palagi nating pagpupurihan ang Diyos. We will always worship the Lord, praise the Lord in our lives. At the same time, we are interceding for ourselves and for many things. Ito ang ibig kong sabihin sa inyo. So ang gusto kong sabihin ay, praise and worship itself is a way of intercession. Naalan ba yung gusto kong sabihin? Do you catch what I wanted to point out to you? Na kung tayo, mga kapatid, sa ating buhay na mga Kristiyano, marami tayong problema. Marami tayong din mga kailangan. Ang ibig kong sabihin, hindi kailangan na palagi tayong nagko-complain sa Panginoon. Sabi niya, bakit ito na nangyayari sa akin? Bakit ito? Hindi sana palaging na ang gagawin natin sa ating Panginoong Diyos ay yung sabi nilang as. Ito gusto ko gawin mo ito sa akin. Hindi ganyan sana ang karakter ng mga anak ng Diyos. Kundi kung mayroon tayong mga problema, lumapit tayo sa Diyos at tayo ang magsamba sa Kanya. We will worship Him. We praise Him. So, worship. I want to tell you that worship, praise and worship is very important in the lives of the Christian people, not only in our gathering together, but also in our personal devotion. Importante na sa ating mga personal devotion ay mag-worship tayo sa Panginoon. Kung mayroon tayong kailangan, we will just praise and worship the Lord. We will just give thanksgiving to our Lord. Amen ba? Amen. So sabi dito, sa Bible, sa Psalms 29 chapter 2, sabi doon, worship the Lord in the beauty of holiness. So, ang pinaka-importanting gawain ng mga anak ng Diyos ay yung pagsasamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya doon, kung mabasa sa Hebrew, chapter Hebrew chapter 13 verse 15. Sabi doon tungkol sa ating Panginoong Jesus, by Him therefore let us offer the sacrifices of praise. That is the mouth of ano yan? That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So yun ang pinaka-importanting gawain ng mga anak ng Diyos, yung magpupuri sa ating Panginoong Jesus. At in my personal opinion, personal comment sa church natin na dito ay nagpapasalamat ako sapagkat nakita ko na itong church na ito ay a very worshiping church. Amen. Kayo po ay marunong kayong mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Mayroong mga ibang kongregasyon na hindi nila alam ang mag-worship sa Panginoong Diyos. Pero sabi ko nga, nagpapasalamat ako I was so blessed in coming to this church because I knew your congregation to be great worshiper on our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Madadayaw iti ako. Kaya't
most especially sa iyo, nakikita ko na maraming young people dito. Alam nyo, ang mga young people sila ang pinaka-vulnerable sa mga maraming problema at saka maraming tukso sa buhay. Di ba? Sapagkat tayong mga matatanda, naranasan natin yung mga buhay ng youth, ng kinatutubo-tubuhan. Kaya ang advice ko din sa inyo mga youth sa church na ito, kayo ang haligi ng church na ito. Amen. You are the foundation of this church. Gusto kong sabihin sa inyo mga young people na the best thing sa inyo, the best thing for you to do when you encounter all these kinds of trials, these kinds of problems, and these kinds of experiences in life, the best thing for you to do is to go in the presence of the Lord and offer unto Him praise and worship. Amen. So, ito ang very significant thing kung bakit itong tribo ng Judah ay siya ang napili na pagsimulan ng ating lineage ng ating Panginoong Jesus sapagkat sa kanyang pangalang mismo na ang ibig sabihin ay praise the Lord. So, ako na ay ano ito? Ikling utakon. Sapagkat hindi ako makapagsalita ng diretsong English, hindi ako makapagsalita ng diretsong Tagalog. Maski Ilocano, hindi ako makapagsalita ng diretsong Tagalog. So, I will stop here. This is all for now. So, I just emphasize to you the name of Judah, the importance of Judah. So, his name is very important in the sight of God because the meaning of his name is praise the Lord. So, next time, in my next preaching ay tuturo ko sa inyo yung mga katotohanan tungkol sa genealogy ng ating Panginoong Jesus. Ano bang oras? 12:46. 1:46? 12. Wala pala. So, i-review ko lang ang gusto kong i-point out sa inyo next meeting. Gusto kong i-point out ang mga facts tungkol sa genealogy ng ating Panginoong Jesus. Ay, po-point out ko sa inyo next time na ang genealogy ng ating Panginoong Jesus ay una, it was tainted with sin. Ang genealogy ng ating Panginoong Jesus. Ikalawa, ang genealogy ng ating Panginoong Jesus ay kombinasyon ng Jewish at Gentile parents. Ang parents niya, lineage niya ay both a lineage of Jews and Gentiles. At ang third ay ipupunta out ko sa inyo ng ating Panginoong Jesus ay both a genealogy of the rich and the poor. Ito ang tatlong gusto kong i-discuss sa inyo sa next time na ako ay tatayo dito. So maraming salamat. God bless you. And thank you very much. So shall we just pray for this minute? Thank you, Lord, Father. Thank you for your word, O Lord God. Lord, I ask you, Lord God, that whatever is the lacking of the explanation of your word, I pray, Lord God, that you will be the one to perfect it in our hearts. I pray, Lord God, that, O Lord, your word
will penetrate in our hearts, in our spirits, so that we may understand your perfect will in our lives, even in the lives of each one of us. Thank you, Lord. We give you all the glory. In the name of our Lord Jesus. Amen. Next verse. Amen. Praise the Lord. May I request all to please stand as we sing our response song, Bilang Katabayan. Sadyang kabuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila